Isa po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Binibigyan ko na po ang pagkakataon sa ating pastor. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa ating lahat at meron daw tayong first timer. Welcome po. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Manaming nasa langit ang pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Lord. Pag-iingat sa amin, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo kami, Panginoon, at pangunawa, katalinuhan mula sa iyong mga maunawaan namin, Panginoon. Ang iyong aming pagkaaral ay tuturo mo sa umagang ito, Panginoon. Ako bilang lingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na maibahagi ito ayon sa iyong kalooban ng mga pastor. Pagpalain mo at basbasan ang iyong mga salita sa umagang ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ang pamagatay. Masaganang pagpapala sa mga taong totoong sumusunod sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Talaga pong totoong masagana ang pagpapala sa mga taong totoong sumusunod sa Panginoon. Ang sekreto raw po ng buhay para tayo'y magtagumpay, ayusin muna natin ang relasyon mo. Ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Kasi pag hindi maayos ang relasyon natin sa Diyos, tiyak ko, mahihirapan tayong maging maayos ang relasyon natin sa ating kapwa. Pag sa Diyos ka kumapit, tiyak mahaba ang buhay mo at maranasan mo ang kasaganaan at kasiyahan, kayamanan sa buhay natin dito sa lupa at mayroong ka pang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Masaganang pagpapala sa mga taong totoong sumusunod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Timoteo chapter 4 verse 16, sabi po rito, pakaingatan mo ang inyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Purihin ang Panginoon. No? Yun po ang sabi ng kanyang salita sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Sabi niya, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, lagi ko pong sinasabi na dapat po talagang nakabis tayo sa salita ng Diyos. Dapat po ang Biblia lang ang talagang laman ng itinuturo ng nagtuturo. Ngayon po marami akong napapakinggan at nakikita sa Facebook. May mga kulto na naman na na-discover sa parting Mindanao, sa Socorro. Ang kanilang presidente ay si Senyor Aguila. Talagang sabi ko, meron pa rin palang taong nadadaya. Kasi pag hindi ka talaga nagbabasa ng salita ng Panginoon, maaari kang madaya. Kahit walang binabanggit na mga verse to verse sa pag-share ng salita, pinaniniwalaan nila. Dapat po tayong lahat, kaya alam ko dito sa atin wala nang kayang iligaw. Kasi alam ko lahat tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. Dahil ito po ang katotohanan na talagang hindi po pwedeng pasinungalingan ng mundo. Pag ang itinuturo po ng isang nagtuturo ay wala sa Biblia, hindi po yan makatutulong sa atin. Hindi po tayo dyan maliligtas at hindi po tayo makakaramdam at magkakamit ng pagpapala mula sa salita ng Panginoon. Kung ang itinuturo ng isang nagtuturo ay isang libro lang na hindi kinasihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sabi po diyan, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kaya po, ako ay ingat na ingat sa pagsasalita. Gusto ko lahat ng sinasabi ko ay nakabase sa salita ng Panginoon.
Kasi alam ko ito yung magtutuwid sa inyo. Ito yung magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan at magliligtas sa inyo ang salita ng Panginoon. At tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo maging maingat din. Sabi diyan, makaingatan mo ang iyong sarili. Ang ating pong sarili. Kasi marami pong nakatingin sa atin bilang Kristiyano. Kung nung una na hindi ka pa Kristiyano, walang nagmamasid sa iyo, ngayon meron na. Kaya dapat po pakaingatan natin ang ating sarili na hindi ito maging dahilan. Sabi nga ni Kuya Mark kanina, yung kanyang katuruan ay talagang nakakunik din sa ating mensahe ngayong umaga. Na huwag sana maging dahilan ikaw ng katitisuran ng iyong kapatid, no? At maging maingat po tayo. At sa pagtuturo pala, ay talagang dapat nandun po tayo nakapasok sa salita ng Panginoon. Lagi po natin ipagmamalaki dapat ang salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito. Ang number 1 po dyan, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Sabi po sa Episo chapter 6 verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Dapat po mapaglabanan natin ang lahat ng yan. At ang kasagutan po dyan ay sa Galatians 5:22 hanggang 23. Sabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Pag yan po ay nasa sa atin, yan po, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Yan po ang buong kasuotan ng isang Kristiyano dahil yan po ang bunga ng banal na Espiritu. Pag ang Espiritu ay nananahan sa atin, nasa sa atin po yan. Sabi nga, wala nang batas laban sa mga ito. Kaya mo lang yung verse. Sabi niya, walang batas laban sa mga ito. Alam po ninyo, sa isang traffic rules, pag dumaan ka sa, halimbawa maraming nagbabantay ng mga traffic enforcer, may kasama pang LTO, may kasamang pulis. Pag ikaw ay kumplito, may license ka, nakarestro ang motor mo, wala kang violation, pag dumaan ka sa kanila, walang pangil ang batas nila sa iyo. Makakalampas at makakalampas ka na hindi ka masisita. Ang nasasakop lang ng kanilang batas ay yung sumusuway, yung hindi sumusunod. Kaya tayo po pag sumunod sa Panginoon, sabi ng kanyang salita, tayo ay malaya na. Hindi na tayo sakop ng kanyang batas. Kaya po, napakaliwanag po, pag ito po ay nasa atin, pag sinuot mo yung pag-ibig, yan po ang unang bunga. No? Sabi nga ni Kuya kanina, walang kabuluhan ang lahat kung wala kang pag-ibig. Nagmamahal ka, may pag-ibig ka, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Sino pa ba ang makakaaway mo kung mayroon kang ganyan sa puso mo? Kung nananahan sa iyo ang banal na Espiritu at patuloy mo itong ipinamumuhay, wala naman sigurong tao na magtatangka pa na ikaw ay awayin o guluhin. Kasi meron kang pag-ibig, pinakamahalaga sa lahat. At meron kang kagalakan, kapayapaan, kahit dumating man yung mga kaguluhan sa mundo, nandiyan yung kapayapaan sa puso mo. Hindi ka, parang relax ka lang lagi, meron kang kapayapaan. At yan po ang napakahalaga sa ating buhay, na taglayin natin ang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Yan po dapat ang lagi nating isuot. Isuot natin yan. Taglayin natin yan sa ating katawan. Ang bunga ng banal na Espiritu. At wala na pong batas laban dyan. Wala na pong kumbaga, pagdating sa mga pakikipaglaban natin sa mundong ito, dahil tayo nakikipaglaban sa physical, kundi sa spiritual na battle, wala nang pwedeng umatake sa iyo. Tsak, tatalunin mo sila pag nasa iyo lahat ang bunga ng banal na Espiritu. Ba? Kahit galit sa'yo yung mister mo, yung misis mo, tatawanan mo lang kasi
mayroon kang bunga ng banal na Espiritu. Diba? Walang gulo, walang away, masaya ang pamilya. Kasi lahat kayo ay bunga ng banal na Espiritu. Sino ngayon ang lahat kayo sa tahanan nyo? Ganun yung bunga, ganun yung nananahan sa puso ninyo. Sino magagalit doon? Sino mag-uumpisa ng gulo? Wala. Yan po, pag yan po ang nanatili sa ating puso at ito ay nakasuot. Sabi nga, ito yung buong kasuotang pandigma na ibinigay ng Diyos sa atin. Diba pag nagsasalita ng hindi maganda, pag-ibig ang ibinabalik mo. Pag-ibig ang iginaganti mo. Diba? Lahat ng mga gandang bagay, siya mong ibinabalik. Walang gulo, walang away. Napakasarap po ng buhay ng pamilya pag ito po ang nanahan sa ating buhay. Kaya po sabi ng Panginoon, isuot mo ito. Ito po yung kaloob ng Panginoon na hindi kayang pantayan ng mundo. At pag ito po ang nasa iyo, tandaan mo, makakamit mo yung gusto mo. Kasi ang daming taong natutuwa sa iyo, hindi lang ang Panginoon, ang buong tao natutuwa sa iyo pag nasa sa iyo yan. Ang daming tutulong sa iyo, ang daming magbibigay ng pagpapala sa iyo, dahil lahat ng taong titingin sa iyo, ang nakikita nila ang Panginoon. Sabi ko, ang nakikita nila sa mukha mo ay ang glory ng Diyos. Kaya ang mga taong nasa salubong mo, hindi na ikaw ang nakikita. Ang nakikita, ang presensya ng Diyos, at anumang sabihin mo sa kanila, natutuwa sila at pagpapalain kanila. Sasabihin nila, ibang klase ang taong ito. Bakit pagkaharap mo siya, hindi ko makuhang magalit sa kanya? At ang lahat ng sinasabi niya, kahit sa puso ng mga taong nakakasama mo, nakakasalamuha mo, wala silang iniisip, kundi ang ikaw ay bigyan. Kundi ang ikaw ay tulungan, kundi ang makita na ikaw ay umaangat sa buhay. Kasi ang glory ng Diyos nasa puso mo, nasa buhay mo, nasa tahanan mo at ang buong pamilya niyo. Pinagigiliwan ng mga tao na mga kalapit ninyo, ng mga tao na nakakasalamuhan ninyo. Dahil ang presensya po ng Diyos ang nasa sa atin. Ang tagumpay po makukuha natin sa pamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. Pag yan po ay nasa atin, tandaan ninyo, walang taong magagalit sa inyo. Kasi po lagi kayong nananalangin. Una niyong ipanalangin yung nagagalit sa inyo. Panginoon, paltan mo ng pagmamahal. Kasi nasa iyo yung love eh. Sabihin, hindi ka talaga magagalit. Paltan mo ng pagmamahal yung galit ng tao na yun sa akin. Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang pagtitiyaga. Sabi niya, kabaitan, kabutihan, katapatan. Pag ito talagang nasa tao, ano pa ang pwedeng ipato sa'yo? Wala na. Nasa iyo na lahat yung kapangyarihan ibinibigay ng Diyos. At kagigiliwang ka ng lahat ng mga taong nasa kalapit mo. Kahit mga taong may tampo sa iyo. Yung mga nakaraan, maraming taong nagtampo sa akin. May mga nagtampo sa akin. Pero nang maunawaan nila ang lahat sila ay pumunta sa akin. At yung iba humingi ng sorry, yung iba naman hindi na nagpahalata. Pero alam ko, nagsisi sila. Dahil nagsalita sila ng mga bagay na pero sa akin hindi ko yun pinansin. Pero sila mismo ang nahiya sa mga sinabi nila. Bakit nabanggit nila yung mga bagay na yun? May nagsasabi, hindi ko naman intensyon, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero kung siguro, ang ginanti ko rin sa kanila ay yung mga salitang masasakit, baka hindi mangyari yung mga bagay na yun. At lahat sila ay lumapit sa akin, yung mga taong hindi ko ini-expect pumunta, talagang pumunta pa sa akin. Sabi nila, Jun, ikaw pala talaga ang totoo. Kasi naniniwala sila sa mga salita lang ng iba. Kaya, lagi po natin ilagay sa puso natin yan, yung ibinibigay ng Panginoon, ang banal na Espiritu. At pag nasa atin po yan, magtatagumpay po tayo. Isuot po natin lagi yan sa ating pagkatao. Yan po ang ating daladala saan ka man pumunta. Kahit nagdadrive ka pag mayroong kanyan, hindi ka mapapaaway. Yung nakaraan, di ba dyan, one way lang?
ay pumasok na ako, sumingit pa. Pagtapat ko sa kanya, siya pa yung galit. Pumasok pa kasi. Ay nandito lang ako lalabas, pero hindi ako umimik. Nagdiretso lang ako. Kung wala ka ng bunga ng banal na espiritu, baka sabihin mo, ako nang nauna, ba't umano ka pa? Pagkakaroon pa kayo ng pagtatalo. Hayaan mo na lang. I-bless mo na lang siya. Panginoon, pagpalain mong taong ito. Yun po yung mga kabutihan na ibinibigay ng Diyos sa atin pag naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Malaki po. Sabi nga ni Kuya Mar, biro kang nagagawa na hindi mo pala napapansin. Kanina kaya sabi ko, Lord, salamat na yung pinag-aralan sa Sunday School ay halos tuloy-tuloy po hanggang sa ating mensahe sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. At ang number 2 po, hallelujah. Manatili tayo sa ating Diyos. Napakahalaga po ng pananatili natin sa ating Diyos. Ang sabi po sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na kung hindi tayo mananatili sa Kanya, hindi po tayo magbubunga ng sagana. Ang sabi po diyan, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Pag nakakita na kayo ng puno, subukan niyo yung puno, ihiwalay mo yung sanga, matutuyo yan. Hindi yan talaga mamumunga. Kaya pag tayo nananatili sa Panginoon, tayo po ay mamunga. Sabi rito, ang nanatili sa akin ay at ako sa kanya ang siyang nagbumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yung nananatili lang po sa Panginoon ang nagbubunga ng sagana. Dapat po tayong laging manatili sa Kanya. Huwag po tayong hihiwalay sa Diyos. Kaya nga si Jacob nung ma-encounter niya ang Panginoon, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Lagi niyang kinukuha ang favor ng Lord. Lagi niyang kinukuha ang kapangyarihan ng Panginoon. Dapat po lagi tayong ganun. Lagi tayong sabik sa presensya ng Panginoon. Lagi natin gustong makanig ang Diyos. Nananatili tayo sa Kanya. At ang sabi diyan, tayo ay magbubunga ng sagana. Pag nagbubunga tayo ng sagana, marami po ang natutuwa sa atin. At unang natutuwa ay ang Panginoon. Kaya po hindi po ginusto ng Diyos na maghirap ang kanyang mga anak. Sa totoo lang, walang Kristiyanong maghihirap pag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka talaga niya gugutumin. Kaya may kasaganaan sa paglilingkod sa Panginoon. Pag tayo nanatili sa Kanya, tayo po ay mamumunga. At hindi lang bunga, kundi sabi niya, sagana. Masagana ang sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, siyang nagbubunga ng sagana. Sagana po ang bunga natin, hindi po yan kakaunti. Hindi lang po yan sa ating physical, spiritual, sa financial po kasama po yan. Pag lumalago po ang Kristiyano, kasama po ang level ng pamumuhay natin. Hindi ka lalago kung wala ka ring pera. Kasabay po yan. Sinasabay po yan ng Panginoon. Pag umangat ka sa level ng pagiging Kristiyano mo, tumaas yung faith mo, tumaas yung level ng pagkakilala mo sa Panginoon, tandaan nyo kasabay ang paglago ng pangailangan mo sa buhay. Ng pinansyal, ng physical, lahat po yan sabay-sabay. Hindi pwedeng ikaw ay mataas ang level ng spiritual mo pero nagpapalimos ka, hindi po pwede yun. Hindi mangyayari yun sa mga anak ng Diyos. Pag mataas ang level ng spirito mo, mataas ang mayaman ka na rin. May pera ka. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay banal tapos naghihirap ka. Walang ganon. Sabay po tayo pagpapalain ka ng Panginoon. Anong sabi niya sa John 15:7? Ang sabi niya sa 7,
Lagyan mo dyan yung 7. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ano man yung nais natin, ibibigay ng Panginoon sa atin. Bakit pa tayo nag-aalinlangan sa ating paglilingkod sa Diyos? Bakit tayo nagdadalawang isip sa paglapit natin sa Panginoon, sa paghingi natin sa Panginoon? Kaya ako lagi akong humihingi sa Panginoon. Araw-araw akong humihingi sa Panginoon. Kada ako nananalangin na humihingi talaga ako sa Panginoon. Kahapon sabi ko, Lord, pero dapat marunong din po tayong magbigay. Kahapon, nagbabagita ako na pananalangin ko paglabas ko. Nakaupo lang ako sa mesa, may nagbigay sa akin ng pera. Inisip ko agad kung sinong bibigyan ko. May tinanggap ako, hindi ko na binulsa. Hinati ko agad doon sa dalawang dapat pagbigyan. Kasi gusto ko, meron na naman, mas malaki pa ron. Kasi habang tayo po ay dinadaluyan ng pagpapala, tuloy-tuloy po ang agos ng pagpapala sa atin. Maranasan po natin ang pagpapala pag tayo po ay marunong magbigay. Kaya po sa ating pananalangin sa Panginoon, lagi mong hingin sa Panginoon. Ako hindi ako nahihiyag humingi sa Panginoon kasi siya po ay pinagmamalaki kong ama ko. Kaya lahat ng kailangan ko, hinihingi ko talaga sa Kanya. Tulad nung magkakatid ako sa nanay ko, wala pa akong budget. Pero nag-schedule na ako ng biyahe namin. Panginoon, bigyan mo ako, nananalangin kami nila iyan. Kinabukasan may nagbigay sa akin ng panggasolina ko. Talaga pong hindi po nagkulang ang Panginoon. Kasi naman ang sabi niya sa kanyang salita, napakaliwanag po, kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Dapat po dito lang tayo naniniwala sa kanyang sinasabi. Kaya po sabi ko nga, ang katuruan, pag nalihis na sa Biblia ang sinasabi, hindi na niyo dapat paniwalaan. Sariling uro-uro na lang nila yan. Sariling haka-haka nila yan. Wala pa yung katotohanan, gaya ng nangyari kay Ninoy Aquino, na hanggang ngayon, ang alam nila, ang pumatay ay 2 hapon. Hanggang ngayon, ang nalaman nila, hapon pala ang namatay yung aircon. Hapon yung pumatay. Kasi ang alam nilang pumatay kay Aquino ay si Kuro-Kuro at si Haka-Haka. 2 hapon. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi nila alam kung sinong pumatay. Diba? Si Kuro-Kuro at si Haka-Haka ang pumatay. 2 hapon. Kaya tayo po, lahat ng ating kailangan, hingin mo sa Panginoon. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong gawing manghula ang Diyos. Alam naman ng Panginoon yan lahat. Pero kailangan po natin banggitin. Kaya lagi ko sinasabi, kung ano yung kailangan mong banggitin mo. Sa umaga pala, sabihin mo sa Panginoon. Ako hindi ako nahihiyang humingi sa Panginoon. Lagi talaga akong humihingi sa Diyos. Lagi kong, Panginoon, kailangan ko ito, kailangan ko ito. Kasi pag kinulang ako, pili akong sabihan ng Panginoon, di ka naman humihingi, tapos nagre-reklamo ka, wala ka. Pero sa paghingi po natin, tsakin natin malinis ang ating kalooban. Malinis ang ating puso at talagang confident ka na ibibigay ng Diyos sa iyo. Ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Ang sabi po ng Panginoon, lahat ng kailangan nyo ibibigay ko, pero hindi lahat ng gusto nyo ibibigay ko. Yung kailangan nyo lang. Kasi meron tayong gusto na hindi naman natin kailangan. Pasigit alam ng Diyos ang kailangan natin. Kaya kasabi ko, pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos sa paraang gusto niya, hindi sa paraang gusto mo. Dahil yung pagpapala ng Panginoon, ibinibigay niya sa mga taong tapat sa Kanya. Pag tayo po'y tapat sa Panginoon, mararanasan natin ang mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Number 3 po, lagi natin hingin ang paspas ng ating Diyos. Dapat yung paspas ng Panginoon, lagi natin kunin. Ba? Kaya nga niya ko kanina. Sabi po sa First Chronica 17 verse 27,
Kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan magpakailanman. Sapagkat ang pinagpapala mo ay pinagpapala magpakailanman. Pag pinagpapala ka ng Diyos, huwag kang bibitiw sa Kanya. Kahit kailan, hanggang sa iyong mga kaapu-apuhan, pagpapalain at pagpapalain niya ng Diyos. Ang Panginoon hindi po siya bigay-bawi. Pag sinabi na niya, ipinangako na sa iyo, huwag ka lang tatalikod sa Kanya. Patuloy kang pagpapalain at ang buong angkan mo. Kaya ako laging lumuluhod sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ang pamilya ng Bethel Church. Lagi ko pong binabanggit sa aking pananalangin na pagpalain niya ang lahat ng mga taong kasama ko. Pag sinabi na po ng Panginoon yan, hindi na po niya pabawiin. Hindi po siya tulad ng tao na binabawi. Hanggang tayo naglilingkod sa Kanya, hanggang tayo nagiging tapat sa Kanya, nandyan po ang Diyos lagi. At kung minsan nangihina ka, nadadapa ka, ibabangon ka pa niya. Pag nagtiwala ka sa Kanyang mga salita, hindi ka talaga niya bibiguin. Gusto ko lang ulitin yung kwento nung nakaraan na ikwento ko. Na yung isang tao na nagbabike, yung anong tawag yan, sa circus ko napapanood dyan noong ako'y bata pa. Napanood namin yung sa mga circus na yung nagbabike, dumadaan sa alambre. Alam niyo yung alambre, di ba? Dumadaan sila dyan, yung parang wire lang. Bike at may announcer siya, nagsasabi, sinong naniniwala na kaya niyang tumawid sa kabila? Sigawan ng mga tao, kami, naniniwala kami. Sino naniniwala na siya ay babalik sa kabila na nakabike? Naniniwala kami. Lahat ng tao humihiyaw, naniniwala sila. Pero nung sabihin, sino ang gustong sumakay? Mag-backride sa kanya papunta sa kabila. Wala nang gustong sumakay. Pero naniniwala, pero padating sa kanila, ayaw na nila. Hindi, wala nang sumakay. Pero may isang bata na sumigaw. Ako po ang sasakay. Bakit yung bata sumakay? At nung sumakay yung bata, sabi nung announcer pagbawa ng bata, bakit ka nagtiwala sa kanya? Sabi ng bata, simple lang yung sagot ng bata, tatay ko po kasi siya. Kaya alam ko hindi niya ako ihuhulog. Alam ko iingatan niya ako, itatawid niya ako ng ligtas. Kung naniniwala po tayo na ang tatay natin ay ang Ama natin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dapat lahat ng sinasabi niya, ito po'y ating pinaniniwalaan. Ang sabi po niya sa Matthew 18:18, sabi po niya, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Ganon po yung kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Paano mo maghihirap? Paano mo maranasan yung kahirapan sa buhay mo? Ay ang pangako ng Panginoon. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Paano ka maghihirap? Ay nananalangin ka at pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari yung panalangin mo. Iniingatan ka ng Diyos. Kaya sana po bilang mga anak niya, bilang mga anak ng Panginoon talaga pong ito po ay ating paniwalaan ang kanyang salita. Kaya sabi ko, ito po ang isang katotohanan na hindi po natin dapat iwawala sa ating puso. Pag ang tinuturo po ng nagtuturo ay hindi na ang Biblia, may kinukuha na siyang ibang libro na pinagtuturuan, mag-isip ka. Kaya nga ako, malaki yung tiwala ko sa bawat isang narito na saan man kayo makarating kahit sa mga kabataan, saan man kayo makarating lugar, dalhin man kayo ng inyong kapalaran sa ibang bansa o sa mga lugar kung saan pang lugar, alam ko hindi na kayo kayang iligaw ng sinasabing mga kulto. Kasi alam ninyo, pag hindi galing sa salita ng Panginoon, hindi kayo maniniwala.
Pag nga nagsasalita sa unahan, ibang libro ang hango sa ibang libro. Sunod na linggo, huwag na kayong bumalik. Maghanap kayo na ang itinuturo ay salita ng Diyos. Kung kayo man ipapunta kung saan lugar, pag ang nagtuturo ay ibang libro ang itinuturo, pangalawang linggo, huwag na kayong bumalik. Alam ko hindi kayo nila kayang iligaw. Kaya nga po sa pagtuturo ko dito sa salita ng Panginoon, gusto ko lahat ay galing sa salita ng Panginoon. Kasi alam ko, ito yung magbabago sa inyo. Ito yung magbibigay ng tagumpay sa inyong mga buhay. Ito yung talagang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Ang salita po ng Panginoon ay nandyan po ang lahat. Sabi ko nga, mga katanungan na gusto mong itanong, nariyan na po lahat. At yung itatanong pa kahit yung mga apo mo, kaya pong sagutin ng salita ng Panginoon. Yung lalampas ang 1,000 years, lahat ng itatanong nila, ito po ang makakapagsagot. Yung mga hindi pa isinisilang, lahat ng katanungan nila, narito na po sa salita ng Panginoon. Kaya nga, lagi kong pinagtitibay ang salita ng Panginoon. Kasi ito po'y lagi kong nararanasan. Lagi akong nagtatagumpay sa ginagawa ko dahil nakabase talaga ako sa salita ng Panginoon. At saka kahit saan ako magpunta, kaya ako ay laging may bag kahit sa pagdadrive ko. Hindi ko po iniiwan ang aking Bible. Kasi kahit saan ako napunta, pwede akong magbasa. Pwede akong magbasa ng kanyang salita. Kaya kahit sa trabaho natin, pwede tayong magdala. Sapit mo lang sa bag mo. Pag may time ka, kahit 1 minute, makasilip ka man lang. Kasi ito po'y salita ng Panginoon. Sabi niya, ang kanyang salita ay Diyos. Pag ito po'y binasa natin, para kang sumilip sa Panginoon. At may presensya ng Diyos na nadadampi sa iyong katawan. Sabi ko nga, para tayong cellphone na dapat pag nakita mong 1 bar, 2 bar, mag-charge ka na agad. Huwag mong hintayin talagang totally malupat ka. Ang Panginoon po, ang siya laging natin ipagmalaki sa buhay natin. Maniwala tayo sa Kanya, magkakaroon po ng himala sa ating mga buhay. Kaya po lahat ng aking ginagawa, iniaasa ko lang talaga sa Panginoon. Lord, ikaw ang bahala nito. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung bukod, tayo manalangin. Father God, salamat Lord sa salita mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ito, Panginoon, ay magkaroon ng buhay sa aming mga puso, Panginoon. Para managana kami sa aming buhay, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon. Maranasan namin ang kasaganaan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang nakapakinig, Panginoon. At ito po ay maipamuhay namin. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.